Bago ka dumating dito, alam mo na ba na magiging virtual ward nurse ka? Huwag kang matakot, go lang, ilaban mo yung pangarap mo. Oo, ang hirap. Ang hirap talaga magtrabaho. Ano yung virtual ward? And paano yung virtual ward nursing? Do you work from home or do you work from an office? Yung sahod mo dito is ano talaga well compensated ka. Yung mental health ko naman, okay naman. As long as, Okay ba? oo, okay naman. Ready ka na? Kinakabahan ako. Ready na ba ako? Part 2 na tong video na to. Kung nanonood pa kayo hanggang at this point, ito na yung part 2 ng video. Ang part 1 is yung kanyang experiences sa Egypt, Saudi Arabia na paulit-ulit at yung hardships niya para makapunta dito sa Ireland. So ito na yung part 2, which is yung virtual ward nursing dito sa Ireland. So nakapunta ka na sa Ireland, nasabi na natin requirements. Ano yung mga first impression mo sa Ireland when it comes to the environment, the atmosphere, the people, and the work? So, start muna ako sa people, sa mga people dito. Sabi ko, ang babait ng mga local dito, no? Napaka nila, approachable, mababait. Halimbawa, maano mo sila sa kalsada, hi, hello, parang ganun. May simple hi, hello lang, parang ganun. Mababait yung tao dito. Yung weather naman, diba sanay naman tayo sa Pilipinas, mainit. Tapos sa Middle East, napakainit din. Tapos bihira lang yung ulan. Tapos nung dumating ako dito, umuulan. Tapos yung palapag na yung eroplano, kasi doon sa Himpapawid, sabi ko, wala, ang init. Sabi ko, ganyan. Tapos nung papababa na yung eroplano, sabi ko, bakit dumidilim-dilim na? Parang unti-unti nang dumidilim. Sabi ko, hindi ako sanay sa di ba, kapag napakainit talaga, napaka-bold talaga yung doon. Tapos paglapag ko, sabi ko, umuulan pa. Sabi ko, tama ba itong napuntahan ko? From Saudi, ako lang mag-isa. So, hindi ko alam kung may batchmate ba ako. Pero sabi ng agency ko, CPL kasi yung agency ko 27 daw kami lahat. Pero hindi naman katulad sa Pilipinas na, okay, sabay kayo, maglilipad from this, airport, ganito, may orientation pa. Doon wala, parang kanya-kanya kayong lipad. So, ang sabi doon sa agency namin, 27 staff kayo dadating sa Ireland with this particular date, 22nd and 23rd of April. Wala akong Filipino na kabatch. Indian yung mga kabatch ko. Then they're coming from different countries as well, from in the Middle East, Bahrain, Abu Dhabi, Dubai, ganun, Oman, ganun, yung iba Singapore. So parang kanya-kanya kaming lapag sa airport dito sa Ireland. Tapos paglapag pa, ang kasi may hindi katulad 'di ba dun sa is may facility ng staff talaga na i-accommodate kayo. Dito parang house family, 'di ba? Ikaw lang mag-isa sa parang house family mo. So parang napakasabi ko, hindi ako sanay na parang alone lang, tapos pagdating ko dito alone lang din. Hindi ko nakikita yung mga kabatchmate ko. Tapos dumating ako dito is April 2022. Tapos mag-RCSA exam pa ako ng 26 at saka 27. Natatakot ako sa exam. Tapos, ang review is like 4 session in a week or 3 session ba yun? Personal, in person? Online. Okay. Online. Parang i-add ka sa group, tapos may mag-lecture kayo through kasi i-layout nila yung lahat ng process doon. So, 1 month akong nag-review online. Okay. Sabi ko sa agency ko, pwede bang mag-flight ako ng maaga 2 weeks ahead, sabi ko ganyan. Pero para makapag-prepare. Para makapag-prepare. Kasi ang advice kasi nila, at least 2 weeks andito ka na kasi may yung sa skills niya mismo, yung mga idea niyo, ganyan-ganyan. Kailangan mong maano talaga yun. I-practice talaga yung skills mo. Yung theory na okay na yun kasi nandun naman lahat dun sa review. Pero yung skills mismo, tuturuan ka nila talaga. i-demo kasi yun. May return demonstration dun sa dun sa Dublin. Kaya parang inaano ko yung agency, please, pumayag ka na at least 2 weeks in advance kasi yun yung advice ng parang sa amin na sa group namin. As much as possible, at least may 2 weeks ka na para mai-practice mo yung skills mo sa before sa exam. Hindi pumayag yung CPL. Tapos sabi ko, hindi pumayag. Tapos parang mangyak-ngyak na ako kasi bago pa ako nag-flight, nagkasakit pa ako. Nagka-tonsillitis ako. Sobrang sakit ng ulo ko, lagnat. Parang 1 week akong hindi nakapag-review. Tapos pagkatapos noon, flight ko na.
Sabi ko, ilalaban ko ba tong exam na to? Tapos gusto ko sanang i-extend yung exam ko or i-postpone yung exam ko. Hindi nga pumayag. Sabi ko, alam mo, ang ginawa ko, paglapag ko ng 22, naka-attend ako ng face-to-face sa review ng half day sa Dublin. Ang nag-review kami sa kasi Starbucks sa Dublin eh. So, tinuruan ako ni si Ma'am Krista ata yun. Yung mga IV fluid priming, ganyan-ganyan, ang technique para, kasi 10 minutes lang kasi yung pag-perform mo ng procedure eh. Kaya madalian. 10 minutes each. 10 minutes per Station. station. Kaya madalian. Kaya ganito yung technique, sabi ni Ma'am Krista, mahuhuli ka dyan, hindi ka matatapos sa mo. Ganito yung technique. Tapos kaya sabi ko, wala, no choice. Alam mo, na first attempt ko naman, kaya sabi ko, iyak ako. Sabi ko, Lord, paano ko kaya naipasa yun? Sabi ko, ganun. First attempt ka pumasa? Wow. First attempt sa lahat. Oo. That's nice. Kaya iyak ako kung may goal ka talagang pumasa, wag kang rely lang sa stock knowledge kasi iba yung system dito. Oo. Huwag kang matakot, go lang, ilaban mo yung pangarap mo. Conquer your first fear. Oo. Pag-usapan naman natin yung virtual ward nursing. Wala ka. Ito na. Kasi alam naman natin na tayong mga nurses, pagod na talaga mag-bedside nurse, pagod na mag-ward nurse. Meron naman na ding mga non-bedside nursing roles. Experience ko na yun, telehealth triage nurse sa over the phone lang. And then, may virtual ward nursing nga. Bago ka dumating dito, alam mo na ba na magiging virtual ward nurse ka? Actually, hindi eh. Kasi ang talaga sa akin is medical ward ako eh. But for that time, ongoing pa kasi yung construction ng building na yon, yung ward na yon. Kaya, temporarily, nilagay ako sa 3D. Di ba may assessment tayo sa dyan sa physical exam. Nung nag-x-ray, parang may tama na yung likod ko. Seryoso? May tama na yung likod ko. Meron kang back injury? Or... Hindi naman injury yung nilagay doon sa sa x-ray, parang scoliosis, parang ganun. Okay. Kaya parang temporarily nilagay nila ako sa virtual ward. Okay. So nung time na nasa virtual ward ako, timing naman after few months, may isang staff doon na napopromote, may bago siyang post na i-cover. Umalis siya sa virtual ward. So, ako, kasi wala akong wala akong item doon. Ginawa nila akong permanent doon to cover doon sa bagong umalis. Oo. So, swerte ka din, no? Thank you Lord talaga kasi after all your hardships. After all sa mga... Sa Middle East and everything. Oo, ang hirap. Ang hirap talaga magtrabaho. Lalo na kapag bedside. Kasi 7 years akong naging bedside sa Middle East eh. Hindi talaga... Sakit sa likod, no? Sa rehabilitation hospital ako eh. Mabigat siya. Spinal cord injury yung mga pasyente namin. So full bedbound assistance. talaga siya. Tapos, alam mo naman sa Middle East, di ba, ang mga watcher doon, either hindi ka tutulungan, tapos ikaw pa yung aawayin, parang ganun. Kahit mahirap, sinusulo mo na lang yung paibot. Mabigat yung pasyente. Pinapaibot na lang kasi tawagan na ng PT. Asan na yung pasyente? Kasi nakisesyon na ng 9 a.m. What time na? Sabi So, para mas mabilis, ikaw nagagawa. Parang inaako mo na lang para maging mabilis. Totoo. Lipat, tapos i-push mo na yung pasyente doon sa kasi Matapos na. para matapos na, para proceed na sa The next. Kasi kapag iintayan mo pa, agoy, Diyos ko, mahirap. Ano yung virtual ward? And paano yung virtual ward nursing? Ang virtual ward kasi, ang model of care ng virtual ward is like, yung patient pa rin siya sa hospital, but at the same time, the patient is at home. So it's like hospital at home yung setup ng pasyente. Before the patient will consider suitable sa virtual ward, kailangan namin i-assess yan. Kasi may mga inclusion at saka exclusion criteria kami. So yung exclusion namin, yung mga speech and language difficulty na pasyente, yung mga may severe hearing difficulty, hindi yun pwede sa amin. Sasama. Ipo-consider namin yun unsuitable sa virtual ward. Ang pinaka-main doon is dapat yung primary team, if they're happy enough to send the patient home under the remote monitoring of virtual ward, that's it. So, ang ginagawa namin, bago namin i-send yung pasyente sa bahay, i-educate namin sila kung anong magiging way ng pagmomonitor namin sa kanila. At the same time, bibigyan namin sila ng box kung saan i-measure nila yung blood pressure nila, heart rate, temperature, respiratory rate. So, at the same time, it involved technology. So, we have to make sure also na able ang pasyente when it comes to technology.
may Wi-Fi yung tablet, tapos yung device naka-Bluetooth. So, whatever the readings come out on the device, it will appear automatically on the screen of the tablet. Tapos, yung screen namin, ika-categorize niya yung pasyente. Parang, halimbawa, may abnormalities dun sa submission ng pasyente, makakategorize siya na red, mag-appear siya sa red on the screen. So, sa amin, ang first na tatawagan namin, kasi tatawagan namin yung pasyente twice per day, it's between 8 to 10 in the morning and 4 to 6 p.m. Yun yung pinakaunang tatawagan namin na pasyente. Do you work from home or do you work from an office? No, we are not working at home. We need to report in the hospital. Kasi yung pinaka-hub ng virtual ward is nasa hospital mismo. Okay. So, walang option to work from home? Walang option for Okay. now. How many days do you work a week and how many hours do you work? 37.5. Same. We have night shift. Ang difference lang sa night shift is like, kapag night shift ka, ikaw lang, you are alone. Mag-isa ka lang? Yeah. Ikaw lang mag-isa mag-duty. Actually, busy siya, sir, in a way na different sa It's sa bedside. Bedside. You know, the categorization of which one we will call, ganun. So, mag-appear yan lahat on the screen, green, red. So, unang Madami. tatawagan mo lahat yung red. Lahat. Okay. Tapos, pagkatapos nun, parang magiging breathless ka na sa kakatawag ng pasyente. Actually, nag-struggle ako. Sobrang nag-struggle talaga ako. Ang hirap. Kasi, alam mo naman, kapag nagsasalita sila, di ba? Tuloy-tuloy lang. Bilis. Ang bilis. Tapos, parang hindi nila pinipronounce yung ano. Kasi, ang na-search ko dun sa ano, parang Irish English is a lazy English. Parang ganun. Kasi parang, hindi nila binibigkas yung ibang word. Properly. Parang, mahirap, ang hirap, a challenge talaga na. Pero as you go along, parang masasanay na, ito ata yung ibig sabihin nun, parang ganun. You are free to ask naman if you are not sure because hindi naman sila ganun ka yung mga pasyente, lalo na yung mga ano. Hindi sila stricto, Okay. mababait sila. Tapos kapag nafe-feel pa nila na parang nag-struggle ka na intindihin yung accent nila, parang sila pa yung mag-a-adjust sa'yo. Kaya it's a good thing na ganun yung ano ng mga pasyente approach. Mababait. Sobrang iba. Dito, ano kasi, yung sahod mo dito is, ano talaga well compensated ka. Kung anong, halimbawa, 37.5 per week. Tapos, magdidiferensya yung, ano mo yung sahod mo sa years of experience mo. Halimbawa, kung 10 years ka, so 10-point scale ka dun sa sa payroll. So may range yun na may ganito yung sahod mo per tapos ganito yung per hour na rate mo. Well compensated ka, tapos yung overtime mo, especially weekdays, magiging 1.5 siya. Tapos iba pa yung weekend, especially Sunday, magiging times 2. Meron din kayong pasok ng Saturday, Sunday? Meron kayo? Meron kaming Saturday kasi ang virtual ward is 24/7 service. Di ba yung ward nursing is nakaka-burnout siya? So, masasabi mo ba na nung nag-move ka sa virtual ward nursing is nag-improve yung mental health or work-life balance? Sa work balance, wala naman akong question doon. Kasi, of course, 3 days a week lang yung trabaho, di ba? Na-enjoy naman natin yun. Mental health? Yung mental health ko naman, okay naman. As long as... Okay ba? Oo, okay naman. Thankful naman ako, di ba? Thankful naman tayo palagi everyday kasi binibigyan tayo ng another chance. So, happy naman ako. Happy. Worth it naman yung... So, ito yung rapid fire round. Ready ka na? Kinakabahan ako. Ready na ba ako? Middle East heat or Ireland rain? Anong pipiliin? I love Saudi kasi yun naman talaga yung naging naging foundation ko. Pero Ireland rain. Ireland rain. Mas okay sa'yo? Okay. Okay. Okay na ako doon. Ako din okay yung sa Ireland Thank you, rain. Lord. 12-hour ward shift or 12-hour screen shift or virtual ward shift? 12 hours screen shift. Screen shift. Pero of course, sometimes naman napapull out naman kami sa ward. What do you miss most about Middle East nursing? Ano? Ano? Meron ba? Gift.
Ay, oo, hadiah. Yung hadiah. Generous Oo. kasi yung mga tao As doon. in, oo. Tapos kapag makikita lang nila na yung pure yung intention mo to care your patient Oo. or to care yung mga relatives nila, hindi sila magda-doubt na Bigyan ka. bubunot sa bulsa nila cash. Kung hindi man in cash, parang in Patchy. kind, yung mga Chocolates. chocolates Oo. or mga prutas. Dito kasi usually, card. Oh, Bibigyan ka dito. nila ng card. Na-appreciate talaga nila yung card dito, Oo. no? Oo. Ayun, minsan may chocolate din naman. What is the best thing about living in Ireland? Ito kasi yung pinaka-pangarap ko na As in? at least makapuntang somewhere Europe. Oo. Pangarap ko kasing Travel. sa Europe. Kaya sabi ko, ito na yung pinaka-dream ko. Kaya wala akong karapatang magreklamo. May napuntahan ka na ba? For now, kasi nagsisave ako eh. Kasi may mga goal ako Okay. this time. So, Ay, very good. hindi muna ako yung, Priorities ka muna. Oh, may priority kasi ako ngayon. May mga priorities ako in life. May mga goals na dapat i-achieve in particular timeline. So, Okay. kaya nagsisave muna ako for, alam mo na. Oo. Should ward nurses switch to virtual nursing? Yes or no? Of course, yes. Go for yes ako dyan kasi nag-i-evolve naman talaga yung nursing ngayon eh. So, nursing, it's not like only, bedside care. Mm-mm. So, nag-i-expand na yung ng nursing eh. Parang, Scope. ang scope ng nursing naging nagiging virtual ward na. So, parang, yun na yung pinaka, ng nursing ngayon eh. Virtual ward, yun na yung pinaka-advanced ngayon eh. So, Oo, why not ano. go? Proceed, laban. Kasi Oo, kapag wala. hindi mo naman nagustuhan, pwede ka namang bumalik. Kasi, of course, nurse ka naman, Oo. di ba? So, Para sa mga nangangarap natin kasi di ba ikaw nanood ka lang before sa, Oo. daming, nanonood lang ako sa kanya dati kasi sabi ko, paano kaya makarating doon? How to be like him? Sabi ko, ganyan. how to be you. Sabi ko, how to be you. Pinapanood ko yun, di ba? May mga step siya dati na iti ka, mag-NBI ka, ganyan. So, yun. Imagine, nandito na pala ako ngayon, in-interview na pala ako ni Ang daming nanonood sa'yo sa Middle East. Talaga ba? Promise. Oo. Hello po sa mga taga Middle East. Oo. Ano mga advice mo sa kanila, mga ka-Middle East natin? Ano lang, kung dream nyo talagang makapuntang Europe, ilaban nyo lang yung mga pangarap nyo sa buhay. So, mahirap talaga ipasa yung English exam. Pero how many, three times akong nag-take ng OAT. So, nilaban ko yun. Naipasa naman. Dito na ako Maraming ngayon. So, struggles no? Hindi siya yung straightforward na parang mabilis na proseso and everything. Marami kang pagdadaan. Marami akong pinagdadaanan. Kaya sabi ko nga, Lord, maa-achieve ko pa ba yung mga pangarap ko sa buhay? Pero sabi nga nila, kung halimbawa hindi pa binigay sa ni God at this time, may rason yun. Doesn't mean no. Parang yung mga colleague mo, nauna lang yun kasi parang may mga timeline. Kung time na nila na yun, parang ganun. Parang ibibigay naman sa'yo ni God yun eh, as long as magporsige ka lang at magporsige at magpray ka lang. Tapos ibibigay niya yun sa perfect time. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Habang buhay may pag-asa. So yan, thank you so much Jason, Anthony, for sharing your experience dito sa Ireland and also pagkukwento mo ng iyong mga hardships sa Middle East. Thanks for sharing your knowledge and your wisdom sa akin, sa mga colleagues na nanonood sa Middle East and everywhere in the Philippines or wherever. Kasi malaking tulong sa kanila magbigay ng hope. Sana ma-inspire kayo na push lang yung mga pangarap nyo sa buhay. Kaya yun yan. Ayun. I'm sure may Laban lang, inspire guys. sila. May shoutout. Yun, yung best friend ko, si DM. Iwan, nasa Pilipinas siya ngayon, nagbakasyon. Hi DM. Hi, DM. Sa Hello, nanay Mom. ko. Hi, Nay. Kabakasyon ko lang. Nakakamiss yung Philippines kasi. Pero kapag nandun ka sa Pilipinas for long, parang, kailangan ko magtrabaho kasi ang hirap magstay sa Pilipinas na walang income, di ba? So, kung nagustuhan yung content na to guys, kung gusto nyo mga gantong content na parang sharing of experiences, huwag nyo kalimutan i-like tong video, share this to your friends, or subscribe to the channel for more videos. And as always, I'll see you in the next video. Goodbye! Bye-bye. Slan! Slan is goodbye in Irish. Plan? Slan. S-L-A-N. Slan. Okay. Yun pala. Hindi ko na-get.